Alam mo ba na may mga paniniwala tayong natutunan mula pagkabata na akala natin ay tama, pero yun pala ang humihila sa atin pababa papunta sa kahirapan. Oo, hindi lang ito tungkol sa kulang ang kita, kundi sa maling mindset na paulit-ulit nating ginagamit pagdating sa pera. Kung lagi kang gipit, baon sa utang, at parang laging kapos kahit anong trabaho mo, baka ito na ang dahilan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga toxic money beliefs na madalas nating naririnig mula pagkabata na dapat mo nang i-let go kung gusto mong umasenso sa buhay. Hindi ito isang lecture, kundi isang real talk para sa'yo, para sa ating lahat na gusto ng pagbabago. So ready ka na bang i-unlearn yung mga paniniwalang humahadlang sa'yo sa pagyaman mo? Tara, simulan na natin. Una, yung paniniwala na basta may trabaho, okay na yan. Ito yung paniniwala na okay lang basta may trabaho ka kahit hindi naman sapat ang kita. Mula bata, sinasabi na sa atin ng mga matatanda na mahalaga ang may hanap buhay. Pero ang totoo, hindi naman sapat na meron lang tayong trabaho. Ang tanong, umaangat ba ang buhay mo dahil sa trabaho na yan? Kung feeling mo ay stuck ka sa trabaho na yan kasi walang improvement, walang career growth, at hindi sapat ang kinikita mo kahit anong overtime mo, baka kailangan mo nang tanungin ang sarili mo. Ginagamit ko ba ang oras ko sa mga bagay na magpapaasenso sa buhay ko o para sa ibang tao? Alam mo, pwede ka naman magsimula ng side hustle, mag-upskill online, o maghanap ng ibang paraan para kumita. Tandaan mo na ang goal natin sa buhay ay hindi lang para mag-survive, kundi para makaahon sa kahirapan. Ang pangalawa, ang paniniwala na pera lang yan, mauubos din yan. Ito ang madalas nating naririnig kapag nawawalan tayo ng pera o nalulugi tayo sa isang bagay. Pero ang mindset na ito, kapag hindi mo inalis, parang sinabi mo na rin na okay lang na mawalan ka ng pera o kaya naman okay lang na hindi ingatan ang pera mo. Hindi ko naman sinasabi na huwag kang gumastos o huwag kang mabuhay, pero dapat may respeto ka sa perang pinaghirapan mo. Ang pera ay isang tool. Kapag alam mo na mahalaga ito, gagamitin mo ito sa mga tamang bagay. Tulad na lang ng pag-i-invest, pagsisimula ng isang negosyo, pagkakaroon ng emergency fund, at marami pang iba na magpapaangat sa buhay mo. At hindi para ipangsugal, ipamudmod sa mga kamag-anak, o ipagyabang sa social media. Kasi kapag sinabi mo na pera lang yan, parang tinuturuan mo na ang sarili mo na baliwalain ang opportunity na pwede magpalaya sa iyo sa kahirapan. Kaya dapat i-let go mo na ito. Ang pangatlo, ang paniniwala na ang yumayaman lang ay yung mga ipinanganak na mayaman. Ilang beses mong naririnig ito. Hindi ako mayaman kasi hindi kami mayaman. Para bang ang yaman ay namamana lang at kung ipinanganak kang mahirap, wala ka ng choice. Pero alam mo ba na karamihan sa mga naging milyonaryo sa buong mundo ay galing din sa hirap? Hindi mo kasi kasalanan kung saan at kung ano ang sitwasyon mo nung ipinanganak ka. Pero responsibilidad mong baguhin ito kung saan ka man patungo. Kailangan mong alisin ang mindset na ito na naglilimit sa'yo. Ang yaman ay hindi lang para sa may mga koneksyon o yung sa mga mayayaman na, kundi para sa mga may diskarte, tiyaga at tamang mindset. At kung iniisip mo naman na hindi para sa iyo ang pagyaman, automatic mong binablock ang posibilidad. Pero kung papalitan mo ang mindset mo, kung paano kaya ako pwedeng yumaman, magugulat ka kung gaano karaming doors o opportunity ang biglang magbubukas para sa iyo. Ang pang-apat, ang paniniwala na ang utang ay normal lang. Bata pa lang tayo, exposed na tayo sa pangungutang. Kasi kapag may kasal, may utang, may birthday, uutang ulit. Kaya tumatatak na sa isip natin na normal lang ang mangutang. Pero ang hindi natin natutunan na ang utang ay pwedeng humila sa atin pababa. Hindi naman kasi masama ang umutang, lalo na kung gagamitin mo ito sa mga productive na bagay tulad ng pagsisimula ng isang negosyo o sa edukasyon. Pero kung uutang ka lang para pambili ng bagong cellphone, para sa weekly na handa, o para may mga pambili ng mga branded na sapatos, yan ang toxic mindset. Mas okay kasi na magsimula ka na lang sa maliit, mamuhay ng simple, mag-ipon at matutong maghintay, kaysa naman mabaon ka sa utang para lang ma-maintain mo ang image mo at sa pansamantalang kasiyahan. Ang panglima, ang paniniwala na ang mayayaman ay sakim sa pera. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pinoy ang takot umasenso. Kasi sa kultura natin, kapag yumaman ka, sinasabihan ka kagad na sakim o madamot. Pero ang totoo, iba ang sakim sa masipag at matalino sa pag-iipon at pagpapalago ng pera. Kung iiwasan mo kasi na maghangad para sa mas maginhawang buhay kasi ayaw mong matawag na sakim, talo ka na kagad sa umpisa pa lang. Tanungin nga kita, gusto mo bang umasenso? Gusto mo bang makaluwag sa buhay? Walang masama doon. In fact, mas makakatulong ka sa pamilya mo kapag may extra kang kita o may pera ka.
Hindi pagiging selfish o pagiging sakim ang magsumikap para sa mas magandang buhay. Hindi masama ang yumaman. Masama lang ito kung may tinatapakan kang ibang tao para yumaman. Pero kung pinaghirapan mo, deserve mo yan at dapat mong i-enjoy. Ang pang-anim, ang paniniwala na kapag may pera ka, dapat gastusin ito kagad. Isa ito sa mga pinaka-toxic na paniniwala na madalas nating narinig mula pagkabata. Maraming Pinoy ang hindi sanay humawak ng pera kasi nga naman, sa hirap ng buhay, minsan lang tayo magkaroon ng ekstrang pera. Kaya ang ending, kapag nagkapera, shopping kagad, handa kagad, inom at kung ano-ano pang gastos. Pero kung gusto mong makaahon sa kahirapan, kailangan mong baguhin ang relasyon mo sa pera. Hindi porket may pera ka ngayon, kailangan mo kagad itong ubusin. Pwede naman na ikaw ay mag-save, pwede mag-invest, o pwede magsimula ng isang negosyo. Kadalasan kasi, hindi ka mahirap kasi kulang ang kita mo. Minsan kasi, hindi mo alam kung paano mo papangalagaan ang ekstrang pera mo. Kaya next time na dumating ang sweldo o may racket kang pinagkakitaan, tanungin mo ang sarili mo, paano ko kaya mapapalago ang pera na ito? Ang pangpito, ang paniniwala na wala akong alam sa pera kaya bahala na. Lagi nating sinasabi sa ating mga sarili na kapag di ka magaling sa math, hindi ka marunong humawak ng pera. Pero hindi yan totoo. Hindi mo kailangan na maging financial expert para lang matutong humawak ng pera. Ang kailangan mo lang ay matuto ng simpleng budgeting. Malaman mo kung magkano ang kinikita mo minus kung magkano ang ginagastos mo. At kung gusto mo talaga matuto, may mga libreng YouTube videos naman, online courses at mga TikTok content na pwedeng magturo sa'yo. Tandaan mo, money is a skill, not a talent. Pwede mo itong matutunan, basta willing ka matuto at willing mo ring baguhin ang buhay mo. Ang pangwalo, ang paniniwala sa bahala na si Lord. Faith is good, pero hindi excuse ang pananampalataya para hindi ka kumilos. Mula pagkabata, tinuturo na kasi sa atin na si Lord na ang bahala sa lahat. Pero ang tanong, ginawa mo ba ang part mo? Nagsasave ka ba? Nag-aral ka ba ng new skill? Nagbabudget ka ba? Gumawa ka ba ng paraan para madagdagan ang kita mo? Yes, may grace si Lord, pero kailangan mong lagyan ng action ang faith mo. Hindi ka pwedeng umasa na lang sa milagro kung wala ka namang ginagawa para ayusin ang finances mo. Tandaan mo na ang dasal na walang action ay parang pangarap lang. Pero kung ang dasal mo ay sinasabayan mo ng pagkilos, may resulta kang makikita. Ang pangsyam, ang paniniwala na ang pagyaman ay malas. Marami sa atin ang takot yumaman kasi baka raw magbago ang buhay mo o may kapalit. Para bang may paniniwala na kapag umangat ang buhay mo, may masamang mangyayari sa'yo. Ito ang isang paniniwala na parang nakakadismaya. Pero wala namang malas sa taong nagsisikap at gumagamit ng talino at diskarte para umangat ang buhay. Ang masama ay wala kang ginagawa at nananatili na lang mahirap habang meron ka namang chance para magbago ang kapalaran mo. Kung lagi mo kasing iniisip na may kapalit ang pagyaman, subukan mong sabihin palagi sa sarili mo na ang pagyaman ay isang blessing, hindi karma. Let go of that belief. You deserve a better life. Ang pangsampu, ang paniniwala na mas okay pang maging simple kaysa mangarap. Simplicity is good, pero kung ginagamit mo ito bilang excuse para hindi magsumikap, nagiging toxic mindset ito. Hindi masama na maging kontento sa buhay, pero iba ang contentment sa settling for less dahil takot ka mag-try. Ang tunay na contentment ay dumarating kapag alam mo na ginawa mo na ang lahat para magkaroon ng maayos na buhay. Hindi naman ibig sabihin na puro luho ang habol mo, kundi stability, peace of mind at opportunity para makatulong sa iba. Pero kung puro okay na to ang mindset mo, walang improvement na mangyayari sa buhay mo. Pero kung papalitan mo ito at sasabihin mo sa sarili mo na kaya ko pa to, makikita mo na unti-unting aangat ang buhay mo. At sa huli, sa dami ng natutunan natin mula pagkabata, hindi lahat yan ay dapat itanim sa isip mo. Kung gusto mo makaahon sa kahirapan, kailangan mo na i-unlearn ang mga toxic money beliefs na nag-a-anchor sa growth mo. Hindi mo ito kasalanan, pero responsibilidad mo ito na baguhin. Kaya starting today, piliin mong palitan ang mindset mo. Piliin mong matuto, magtanong at magplano. Kasi ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa paniniwala mo sa sarili mo. Alam ko, hindi madali ang magbago, pero posible ito. At kapag nagbago ka na, hindi lang buhay mo ang aangat, pati na rin ang pamilya mo at sa mga susunod pang henerasyon. At kung nakarelate ka kahit isa sa mga toxic money beliefs na ito, it's time to let go. Pero pwede mo nang i-like ang video na ito kung gusto mo pang matuto ng maraming bagay tungkol sa financial mindset, diskarte sa pera at pag-ahon mula sa hirap.
And don't forget to subscribe at i-share ito sa mga kaibigan mo na gusto ring umasenso. At ikaw ba, anong toxic money belief ang gusto mong baguhin sa sarili mo? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.